Sadyang may mga taong mahilig sa pakikipagsapalaran. Yung hindi kontento sa kung anong nakikita, nababasa at nababalitaan. Kundi ang nais ay maranasan at masaksiyan mismo ng kanyang mga mata. Ganun ako bilang tao. Siguro dahil sa profesyong pinili ko. Subalit hindi ko akalain na sa naging desisyon ko ay may mga lihim na akong matutuklasan sa isang isoladong sitio na aking pinuntahan na naglagay sa peligro ng buhay ko. Kaya mahirap itong kalimutan. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Tawagin niyo na lamang po akong Banjo. Isa po akong journalist, isang mamamahayag na ang hilig ay mag-cover ng mga kakaiba at hindi pangkaraniwang pangyayari. Lalo na po pagdating sa mga kababalaghan at mga kinatatakutang bagay o lugar. Dahil may lugar akong nababalitaang may mga kakatuwang nangyayari, kaya po naglakas loob akong puntahan ito upang alamin ang totoong kwento. Subalit hindi ko akalain na ang interes kong ito ay magbubukas ng isang lihim na hindi ko inaasahan na muntik ko nang ikapahamak. Taong 1995 nang mangyari ang aking kwento. Panahong hindi pa ganun ka-high-tech ang mga cellphone at hindi pa ganun ka-advance ang mga kamera. Muli, ako po si Banjo. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Pagkababa ko, sa sinakyan kong habal-habal ay agad na hiningi ng driver ang kanyang bayad. Boss, sandali lang po, pakibilis lang. Sandali lang naman kuya, dudukot pa lang ako sa bulsa ko eh. Parang nagmamadali kaya ta boss ha. Boss, mahirap na eh. Sige na, pakibilisan na lang po. O ito manong. Salamat boss. Boss, ingat ka at maging mapagmasid. Baka nandyan lang sila sa paligid. May himig na pag-aalala at pananakot na rin ang huling sinabi sa akin ng driver ng habal-habal na naghatid sa akin sa Sitio Mabato sa sakop ng baryo Magubat sa lugar na yon ng Aurora. Agad na pinaharurot ng driver ang kanyang motorsiklo na para bang merong masamang mangyayari sa kanya at pakiramdam ko ay takot na takot ito. Hindi ko na siya nagawa pang tanungin dahil sa kanyang pagmamadali. Ano ba nangyayari sa mamang yun? Parang takot na takot ah. Araw na araw naman. Kahit sabihin pang may mga naninirahang kakaibang nilalang dito sa sitio na pinagdalhan niya sa akin, tsak naman hindi yung basta-basta manggugulo ng ganitong oras na tirik pa ang araw. Napailing na lamang ako. Binitbit ko ang iba ko pang daladala bukod sa backpack na nakasukbit sa aking likuran. Subalit nang ihahakbang ko na ang aking mga paa para bagtasin ang mabato at malubak na daan patungo sa pinakasityo na aking destinasyon, ay bigla namang nakaramdam ako ng kakaiba. Namimigat ang aking mga paa na para bang merong pumipigil para ito ay aking ihakbang. Ano ba to? Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganito? Parang may mabigat na nakadagan sa paa ko at hindi ko maiakbang. Pambihirang yan. Ano bang meron sa lugar na to? Sa kabila ng pangyayaring yun, Sir Blair, pinilit kong iakbang ang aking mga paa hanggang sa bahagya ko tong maigalaw at naihakbang ko rin. Subalit kasabay nun ay ang biglang pag-init ng aking dibdib kung saan naroon ang medalyon na aking suot. Ang pag-iinit nito ay may kakaibang hatid base sa sinabi sa akin ng aking tatay Melchor na siyang nagpamana sa akin ito. May nasasagap na kakaibang elemento yun na siyang dahilan para sa hindi maipaliwanag na reaksyon ng medalyong suot ko. Dahil doon ay hindi ko naman namalayan na mabilis na pala ang bawat hakbang ko.
Tila nag-uunahan ang mga paa ko na bagtasin ang daan papunta sa hindi ko pa rin tiyak na lugar. Dahil sa pagmamadali ko ay natalisod ako sa isang kahoy na ang kalahati ay nakabaon sa lupa. Dahilan para ako'y matumba. Buti na lamang at agad kong naitukod ang mga kamay ko bago pa tumama ang aking ulo sa malaking bato. Nakayuko ako at tatayo na sana ako nang bigla kong makita ang isang pares ng paa na nasa aking harapan. Nang tumingala ako ay gano'n na lamang ang aking pagkabigla at napaurong pa ako habang nakasalampak sa lupa. Dahil kitang-kita ko na biglang nagbago ng anyo ang lalaking nasa aking harapan. Naging nakakatakot siya, Sir Blair. Naging mabalasik ang muka na bigla bang kumulubot. Ang katawan ay umitim at nagkaroon ng makapal na balahibo. Anong uri ka nila lang? Lumayo ka sa akin! Isa ka sigurong aswang na nanggugulo sa lugar na to, no? Tumingala at umatungal ang halimaw. Wari sumang-ayon sa akin sinabi. Tumulo pa ang laway nito na may bahid ng dugo. Buti na lamang at bahagya akong nakalayo sa kanya. Kundi baka napatakan ako ng malagkit at nakakadiri niyang laway. Agad kong hinagilap ang dala kong balisong sa aking bag. Salamat na lamang. At agad ko itong nakita. Kaya hinarap ko yun sa halimaw na nasa aking harapan. Pinilit kong pinalakas ang aking loob, lalo na't taglay ko ang medalyon na may mutya ng pangil ng bayawak. Kaya kung masugatan man ako, ay maaari itong agad na maghilom sa pamamagitan ng taglay kong mutya. Kaya nang sumugod ang halimaw na nasa aking harapan, ay inihanda ko ang aking hawak na patalim upang ibaon sa kanya. Subalit, hindi ako sinaktan nito gaya ng aking inaasahan. Kundi, ibinuka niya lang ang kanyang bibig. Tapos, bumuga ng malagkit na laway. Walang hiya ka! Bastos kang aswang ka! Binugaan mo pa ako ng mabaho mong laway! Umatungal ang aswang na tila ba nasisiyahan sa kanyang ginawa. Akala ko baliwala lang sa akin ang ginawang pagbuga ng laway ng aswang, lalo na't hindi naman niya ako nagawang saktan. Subalit, may iba palang pinaplano ang nakakatakot na halimaw na yon. Hindi ko maipaliwanag ang sunod kong naramdaman. Teka, ano to? Ano nangyayari? Bakit parang namamanid ang katawan ko? Ano to? Bakit parang napaparisa ako? Pinilit kong igalaw ang aking mga kamay at paa. Subalit parang naninigas na yon. Ramdam ko ang pamamanhid. Hindi lang ng aking paa at braso, kundi maging ang dila ko ay hirap ko na ring maigalaw para ako'y makasigaw upang humingi ng tulong. Kaya naisipan ko na maaaring yun na ang magiging katapusan ko. Wala pala akong kalaban-laban sa kakaibang aswang na nasa aking harapan. Nagagawa niyang paralisahin ang katawan ko sa pamamagitan lang ng laway niya. Nawalan ng saysay ang taglay kong agimat sa epekto ng malagkit na laway ng aswang. Tila yun na yata ang magiging katapusan ko. Unang araw ko at unang pagkakataon na tumapak ang mga paa ko sa Sitio Mabato. Pero tila yun na rin ang magiging huling araw ko. Hirap kong ikinilos ang aking mga kamay at braso. Gumapang na rin sa buo kong katawan ang tila pamamanhid. Kaya ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Hihintayin ko na lang ang sunod na gagawin sa akin ng aswang. Kung sasalakayin niya ba ako para patayin at gawing pagkain. Yun ang hindi ko alam. Kaya yun na nga, ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Sabay usal ng dasal at orasyon sa pagbabaka sakaling may magawa pa ang mutsyang taglay ko. Habang nakapikit ang mga mata ko, ay narinig ko ang atungal ng aswang na tila ba nasasaktan. Kaya nang idilat ko ang aking mga mata,
ay nakita ko ang isang lalaking nasa edad 60. Sa kabila ng kanyang katandaan ay mababakas ang kakisigan nito. Tangan niya ang isang sibat na nakabaon sa gawing likuran ng aswang. Hayop ka! Walang iya ka! Hindi mo na ihinalang ang panauhin dito. Sa sityo ba to? Umaangil at umaatungal ang aswang na nahihirapan. Pilit niyang inaabot ang tila sibat na nakabaon sa kanyang likuran. Ngunit nahihirapan ang aswang na abutin ito. Hindi mo maaalis yan. Tiniyak ko na hindi mo yan basta-basta matatanggal. Kaya mauubusan ka na ng dugo. At yan na ang ikakamatay mo! Nakita kong nagwawala ang aswang. Bumulagta na ito sa lupa, pero buhay pa rin at pilit na gumagawa ng paraan para matanggal sa kanyang katawan ang nakabaong sibat. Nang hindi niya na ito magawang alisin, ay isang bagay lang ang naging desisyon ng aswang kundi ang tumakas at tumakbo papalayo, habang ang sibat ay nakabaon pa rin sa kanyang katawan. Gusto pa sanang sundan ng matandang lalaki ang papatakas na halimaw, subalit umiral ang pag-aalala niya sa akin. Nakita kasi niyang hirap akong makakilos dahil namamanhid at naninigas na nga ang aking katawan. Hanggang sa kinausap na ako ng matandang lalaki, pero nakita niyang pilit kong binubuksan ang aking bibig, subalit walang anumang salita ang lumalabas doon. Nabugahan ka na laway ng aswang na naghamon. Kaya namamanhid ang katawan mo, binata. Tanging bahagyang tango na lamang ang aking naging tugon sa matandang lalaki dahil nga walang boses na lumalabas sa aking bibig. Dito ka lang. Tsak na hindi na babalik ang aswang na yon. Kailangan kong kumuha ng dahon para gamitin paggamot sa iyo. Dahil kung hindi mapapatakan ng katas ng dahon ng serpentina ang iyong bibig, ay maaari ka maparalisa ng tuluyan. Hintayin mo ako dito. Tipayan mo ang loob mo. Kaya agad na umalis ang matandang lalaki. Ilang saglit lang naman ay nagbalik ito na may dalang pinutol na tangkay ng serpentina na merong mga dahon. Inalis niya ang mga dahon sa sanga. Nguyain mo ang dahon ito at lulukin ang katas para mawala ang bisa ng kamandang ng laway ng aswang. Dahil hindi ako makapagsalita, kaya umiling-iling ako. Pilit kong iginalaw ang aking ulo kahit nahihirapan ako sa paninigas. Oo nga pala. Hindi ka nga pala makakaguya ng dahon dahil nahihirapan kang ibuka ang bibig mo. Di na bale. Ako na bahala. Humanap ng 2 bato ang matandang lalaki. Isang malapad na bato at isang bilog. Inilagay niya sa malapad na bato ang mga dahon ng serpentina at dinurog yon gamit ang isa pang bato. Nang ganap na yung madurog ay lumabas ang katas ng dahon. Inilapit niya yon sa bibig ko na bahagyang nakabuka at ipinatak doon ang katas. Napailing ako nang ipatak sa bibig ko ang katas ng serpentina. Hindi ko alam kung iluluwa ko ba ang katas dahil sa tindi ng pait nito. Pero pilit yung pinapalunok sa akin. Huwag mong iluluwa yan. Lulukin mo yan, binata. Kung ayaw mo tuluyan ka manigas at mapahamak. Kahit hirap akong lunukin yon, ay pinilit ko. Alam kong hindi maipinta ang mukha ko habang pilit kong nilulunok ang katas ng dahon ng serpentina. Pero pagkaraan ng konting sandali pagkatapos kong lunukin ang katas ng dahon at naramdaman ko ang paggaan ng dibdib ko. Sadyang gumaan ang pakiramdam ko. Unti-unti ko nang naigagalaw ang aking mga paa at kamay. Naibubuka ko na rin ng maayos ang aking bibig. Damang-dama ko pa rin ang mapait na lasa sa aking bibig. Pero pilit kong nilunok ang natitirang katas na naiwan sa bibig ko. Tiniis ko ang pait para sa kaligtasan ko. Maraming salamat po. Kundi po dahil sa tulong nyo, baka patay na ako ngayon. Alam kong hindi ka taga rito. Opo, tama ho kayo. Ang totoo ko nga po kararating ko lang po dito sa lugar nyo Alam ko, dahil nakita kong may dala ka pang mga gamit. Ako nga pala si Gaspar. Maaari mo akong tawaging
Kapitan Gaspar. Kayo po ang kapitan dito. Oo. At andito ka sa sitio Babato. Isang lugar na sakop ng Barangay Bagubat. Ako naman po si Banjo. Isa po akong journalist. Isang mamamahayag. Ibig mo't sabihin nagsusulat ka sa dyaryo? Tama po kayo. Andito po ako para alamin ang kwento ng inyong lugar. Napapabalita po kasi ang tungkol sa kakaibang nangyayari dito eh. Yung bang pagiging kuta ng mga hindi pangkaraniwang nilalang? Mga aswang ba tinutukoy mo, Banjo? Ganun na nga po, Kapitan. At gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa mga bagay na yon. Pero kanina lang, napatunayan ko na totoo nga pala. Dahil sa aking karanasan kanina. Maswerte po ako dahil walang masamang nangyari sa akin. Dahil hindi ko rin papayagang mangyari yun. Bisita ka sa lugar na ito, kaya kargo kita. At kailangan kita protektahan. Salamat po, Kapitan. Maraming salamat talaga. Utang ko po sa inyo ang ikalawa kong buhay. Kung dayo ka rito at may trabaho kang dapat gawin, meron ka bang matitirahan? Wala nga po eh. Matutulungan niyo po ba akong humanap ng matutuluyan? Walang problema doon. Ako bahala. Kung gusto mo, sa bahay ko. Talaga ho? Oo. Bukod sa bahay ko, ay may mga kubo ko malapit sa akin tinitirahan. Maaari kang doon tumuloy. Kailangan mo kasi ay tahimik na lugar at walang i-istorbo sa'yo dahil sa iyong trabaho. Huwag ho kayong mag-alala. Handa naman po ako magbayad sa inyo. Hindi na kailangan. Libre kitang patitirahin sa aking kubo. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Kapitan Gaspar. Subalit pabor yun para sa akin dahil libre ako ng matitirahan. Dahil sa ipinakitang yun sa akin ni Kapitan ay isang bagay ang agad na naramdaman ko. Mabait at mabuting tao ang Kapitan na nakakasakop sa sitio Mabato. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay lumakad na kami ni Kapitan Gaspar patungo sa kanilang bahay. Umabot din ng kalahating oras ang aming nilakad bago pa kami nakarating. Maliit lang ang bahay ni Kapitan. May ilang kubo. Nakaratig ito at isa rito ang aking magiging tirahan habang naroon ako. O ano? Okay na ba sa'yo kubong ito? Aba oo naman po, Kapitan. Malinis at maayos nga po eh. Kaya okay na okay po ito. Ang bahay ko ay ayan lang naman. Kaya kung may kailangan ka maaari mo akong puntahan doon. Ano bang oras? Salamat po uli sa inyo, Kapitan. Wala ka naman. O sige pa, iwan mo na kita. Mamaya ay dadalang kita ng pagkain. Magluluto lang ako. Alam kong wala ka pang lutuan, kaya ako na muna ang bahala sa'yo. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo. Napakabuti niyo po. Matanong ko lang. Ilang araw ka bang magtatagal dito sa sitio namin? Kapitan, ang totoo hindi ko po masasabi sa ngayon. Pero sa oras po na matapos ko ang gagawin ko at matapos ang pagsusulat ko sa kwento sa lugar nyo, aalis na rin po ako. Dahil kailangan kong madala po sa publication ng aking kwento at mailatala po kagad sa dyaryo. Tumango lang si Kapitan Gaspar at umalis na rin ito. Dahil pagod ako, kaya nahiga ako sa sahig na kawayan ng kubo. Iniunat ko ang aking pagod na katawan. Ipinikit ko ang aking mga mata at plano ko sanang matulog nang makarinig naman ako ng ilang ulit na sitsit. Kaya napabangon ako. Teka, ano yun? May tumatawag ba sa akin? Parang may sumisitsit ah. Dahil sa nangyari kanina, sa biglang pagsulpot ng aswang, ay nanigurado na ako. Muli kong kinuha ang aking sandatang balisong. Narinig ko muli ang sitsit dahil nais kong malaman kung saan ito galing. Kaya lumabas ako ng kubo para hanapin ang pinagmulan ng sitsit na narinig ko. Naglakad-lakad ako paikot ng kubo pero wala akong makita. Kaya huminto ko nang biglang may kumalabit sa puwitan ko. Kasunod ang hagik-gik ng isang bata. Hoy! Sino ka?
Ba't sinundot mo ang puwet ko? Eh, wala lang. Gusto ko lang. Aba, ayos ka rin ah. Ang dami mong susunduting puwet ko pa talaga. May kailangan ka ba, bata? Meron. Ano nga? Saka bakit nandito ka? Baka mamaya hinahanap ka na ng mga magulang mo. Wala na sila. Kaya walang hahanap sa akin. Ha? Wala ka ng mga magulang? Ibig mo bang sabihin ulila ka na? Ganun na nga po. Pero okay lang po. Sanay na po ako nag-iisa lang eh. Palaboy-laboy at nagbabantay. Nagbabantay? Ano naman binabantayan mo? Yung mga taga rito sa sityo. Lalo na po yung mga dayo. Kagaya niyo po. Teka, hindi kita maintindihan, bata eh. Hindi po bata ang pangalan ko. Ako po si Eric. Ako naman si Banjo. Bago lang ako dito. Sabi mo nga, dayo. Pwede ba kitang tawagin Kuya Eric? Aba, oo naman. Ang totoo nga, nang makita kita, bigla akong naalala yung bunso kong kapatid eh. Kaya lang, wala na siya eh. Patay na siya. Ang sabi, dahil daw sa kulam, may nakaaway kasi ang tatay at nanay ko eh. At ang kapatid ko ang ginantihan. Nakakalungkot naman yun. Alam niyo po, mukha po kayong mabait, Kuya Banjo. Ganon? Salamat, Eric. Kaya ayoko may masamang mangyari sa'yo. Bakit? May masama bang mangyayari sa akin? Depende. Kung maniniwala ka po sa akin. Natatawa naman ako sa sinasabi mo, Eric. Parang ang dami mong nalalaman ah. Sinasabi ko lang po kung ano pong nararamdaman ko. Gaya naman ng ano. Hindi ka magiging ligtas dito sa lugar na to, kuya. Pugad din sari-sarig aswangan sityo. Yun ngang ipinunta ko rito, Eric eh. Ang makakita at makausap ng mga aswang. Katunayan nga niyan, may nakita na akong aswang kanina. Akala ko nga katapusan ko na eh. Mas marami pang aswang ang lalapit sa'yo, Kuya Banjo. Paano mo nalaman? Yun ang nakikita at nararamdaman ko. Kaya lagi kang maging alerto at mag-ingat. Salamat sa paalala mo. Ba't nandito ka po sa kubo na pag-aari ni Kapitan Gaspar? Dito ka titira? Oo, habang nandito ako sa sityo. Saka, wala naman akong ibang matitiran eh. Hindi ka dapat dito. Delikado. Ha? Bakit? Mabuti naman tao si Kapitan ah. Katunayan niya, iniligtas niya ako kanina doon sa aswang na umatake sa akin eh. Hindi niya ako hinayaang mapahamak. Saka sabi niya bilang kapitan, obligasyon niyang tiyakin ang kaligtasan ko. Bawat dayo daw dito ay kailangan niyang protektahan. Wala ka kasing nalalaman, Kuya Banjo eh. Ibig mong sabihin delikado ako kay kapitan? Hindi ako ligtas sa kanya, ganun ba? Nagpatuloy kami sa pag-uusap ni Eric nang marinig ko ang pagtawag ni kapitan sa harap ng kubo. Samantalang nasa gawing likuran kami ng batang madaldal na bago kong kakilala. Sandali lang Eric ah. Andiyan na pala si kapitan. Baka may kailangan sa akin eh. Titignan ko lang ha. Nagpunta ko sa harapang bahagi ng kubo at naiwan sa likurang bahagi ang batang si Eric. Kapitan Gaspar, may kailangan po ba kayo? Dinala kita ng pagkain gaya ng pinangako ko sa'yo. Pinatira akong tinolang manok at ininit ko na rin. Saka heto, may kasamang kanin na rin yan. Naku, nag-abala pa po kayo, kapitan. Nangako ko sa'yo, hindi ba? Maraming salamat po. Parang narinig ko kanina na may kausap ka sa likod ng bahay. Meron nga ba? Isang bagong kaibigan po, kapitan. Bagong kaibigan? May nakilala kang bagong kaibigan na taga rito sa sityo? Opo, isang batang matabil at may kakulitan. Eric po ang pangalan. Nakita ko sa mukha ni kapitan ang pagtataka dahil na rin sa pagkunot ng kanyang noo. Bakit, kapitan? Kilala niyo po ba siya? Teka lang ho, titignan ko lang po sa likod ng bahay. Sabi ko sa kanya, dun muna siya eh. Nagtungo ako sa likod ng bahay. Subalit wala na roon si Eric. Iginala-gala ko pa ang aking mga mata at baka nasa paligid lang ito. Subalit talagang wala na siya roon.
Kaya bumalik na lang ako kay Kapitan Gaspar. Nasaan na siya? Wala na po siya, Kapitan eh. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang umalis yung batang yon. Hindi niyo po ba siya kilala? Marami rin bata rito sa sityo. Ano ba sinabi niya sa'yo? Marami po eh. Saka sabi lang niya mag-ingat daw ako. Kung sa bagay tama naman siya, kailangan mo talaga mag-ingat. Lalo na't hindi lingid sa kaalaman mo na ang sityong ito ay nakaisolado mula sa karamihan. Dahil kakaunti ang nagpupunta rito. Dahil natatakot po ba sila? Kasama na yun, sapagkat pinangingilagan ng marami ang sityong ito dahil sa samut-saring balita. Pero nakilala rin ito dahil sa ginagawa niyong pamumuno dito. Naipakita niyo po yun sa akin kahit bago pa lang ako dito. Nagawa niyo po akong iligtas. Sabi ko nga sa'yo, kargo ko ang kahit sinong tatapak dito sa sityo Mabato. Bago pa sila pinsalain ng kahit na anong klase ng aswang, ay ako na muna ang mamamatay sa pagharap sa kanila. Saan po nang gagaling ang mga aswang na nanggugulo dito, Kapitan? May iba pang pagkakataon para mapag-usapan ng tungkol dyan. Mas maigi kung kakain ka na muna dahil alam ko nagugutom ka na. Kaya nga po eh. Kanina pa nga po kumukulo ang tiyan ko. Hala, sige na kumain ka na. Maiwan na ulit kita. Gaya ng nasabi ko, kung meron kang kailangan ay puntahan mo lang ako. Maraming salamat po uli sa inyo, Kapitan. Teka, huwag ka maniniwala sa kahit na sinong makakausap mo dito sa sityo. Dahil hindi sila maaaring basta pagkatiwalaan. Kahit po sinong makausap ko? Oo, dahil maaaring may iba silang motibo. Kaya inuulit ko, kahit sinong taga rito na makausap mo, ay huwag mong pagkakatiwalaan. Pagkabigay sa akin ni Kapitan ng dala niyang pagkain na nasa isang maliit na basket, umalis na siya. Sinindang ko siya ng tingin na may pagtataka. Pero ramdam ko na seryoso si Kapitan Gaspar sa kanyang sinabi. Kaya lamang, medyo napaisip din ako. Sabi ni Kapitan, kahit sinong makakausap ko ay huwag kong basta paniniwalaan. Ibig sabihin kasama na rin ng batang si Eric na hindi ko dapat paniwalaan. At kahit mismong si Kapitan, hindi ko rin siya dapat paniwalaan. Taga dito rin siya sa sityo Mabato eh. Napakamot ako sa ulo at napaisip tungkol sa bagay na yon. Hindi ko alam kung tama ba ang interpretasyon ko. Ayon kay Kapitan Gaspar ay huwag paniniwalaan ng kahit na sino. Kaya kasama na siya doon. Ang tungkol sa bagay na yon ay nagbigay sa akin ng kalituhan. Unang gabi ko sa sityo Mabato, itinabi ko ang dala kong bag sa aking sulok kung saan naroon ang mahalaga kong gamit. Kasama na ron ang isang imahe ng batang ninyo na bigay ng aking ninang nang makatapos ako ng kolehiyo dahil yun daw ang magiging gabay at protektor ko. Kaya hindi ko yun nakakalimutang dalhin at dahil kulang ang dala kong mga gamit kaya inilatag ko na lamang ang kariton na nakita ko sa loob ng kubo at sinapinan ko ng dala kong tuwalya para maging higaan. Nagtupi ako ng ilang damit para maging unan. Hindi naman ako maselan at madalas ko nang ginagawa ang ganun kapag nagpupunta ako sa ibang lugar dahil sa aking trabaho. Kaya naman sanay na akong matulog sa kung saan. Mas mainam pa nga ang kalagayan ko sa sityo Mabato dahil nasa loob ako ng isang kubo. Maaga akong nakatulog ng gabing yon, kaya lang pagdating ng hating gabi ay nagising ako dahil tila may pumupukpok sa haligi ng kubong tinutuluyan ko. Kasunod ay ang isang sitsit. Pamilyar sa akin ang sitsit na yon. Kaya naman, napalabas ako ng kubo. Ikaw na naman, Eric. Gabing-gabi na nandito ka na naman. Kuya Banjo, sabi ko nga sa'yo, wala namang hahanap sa akin, kaya okay lang akong lumaboy-laboy kahit anong oras. Pero gabing-gabi na eh. Dapat sa'yo natutulog na at nagpapahinga. Bawal sa batang mapuyat. Inaalala kasi kita, Kuya Banjo eh. Ayos lang ako. Ano ka ba naman? Mabait naman si Kapitan eh. Hindi mo pa siya totoong kilala.
Kaya ganyan ang sinasabi mo ngayon. Hayang ka na naman eh. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Kapitan Gaspar na hindi ako dapat maniwala sa kahit na kanino. Tsak kasama na roon ang batang kaharap ko. Teka nga lang, ano bang kailangan mo? Huwag ka rito, kuya. O kaya umuwi ka na lang para hindi ka na mapahamak. Alam mo namang maraming aswang dito, di ba? Napatunayan mo na yun. Yun nang ipinunta ko rito eh, kaya ako narito. Gusto kong maranasan ang mga nangyayari dito at makakita ng aswang. Kung pwede ko nga sila makausap at ma-interview, mas okay yun eh. Tapos kukunan ko rin sila ng picture. May dala ko ritong camera na magagamit ko para kunan sila ng larawan. Pero kuya, delikado. Saka si Kapitan, hindi mo siya totoong kilala. Teka nga, paano kita paniniwalaan? Kuya, maniwala ka sa akin. Bakit? Yung ban sinabi sa'yo ni Kapitan, huwag ka maniwala sa akin? Kuya Banjo, niloloko ka niya. Kung meron kang dapat paniwalaan ay ako yun. Di ba ang bata hindi nagsisinungaling? Paano kung mahusay ka magsinungaling? Hindi ako ganun, kuya. Ang gusto ko tulungan ka para walang masamang mangyari sa'yo. Teka nga pala, kanina bigla kang nawala nang dumating si Kapitan ha. Saan ka nagpunta? Hindi naman ako umalis kanina, kuya. Pero hinahanap ka namin ni Kapitan para nga ipakilala kita. Kaya lang bigla kang nawala eh. Naroon ako, kuya. Hindi ako umalis. Kaya lang hindi mo ako nakita. Ganun din si Kapitan. Hindi rin niya ako nakita. Ha? Paano nangyari yun? Dahil dito, sa pulseras kong suot. Sa pulseras? Ibig mong sabihin may kapangyarihan ng pulseras na yan? Pulseras na may mutya ng batong buhay. Kapag kinukuskus ko to, ay nagkakaroon dito ng tagabulag. At hindi ako nakikita. Pero pwede akong makita ng taong nasa harap ko. Aba, ayos yan ah. May anting-anting ka pala. Kaya nga nararamdaman ko ang pwedeng mangyari. At binibigyan kita ng babala. Salamat na lang, Eric. Pero huwag ka mag-alala. Kaya kong sarili ko. Saka mas importante sa akin na may mangyari sa lakad ko to. At hindi masayang ang pagpunta ko rito sa isoladong sitio Mabato. Kung talagang ayaw mo maniwala sa akin, wala na akong magagawa. Aalis muna ako. At may mga taga rito nangangailangan din ng tulong ko. Pero huwag ka mag-alala, Kuya Banjo. Dahil naging kaibigan na kita, hindi kita pababayaan. Bumalik na ako sa loob ng kubo para matulog na. Dahil ilang oras pa bago sumapit ang bukan liwayway. Nakakaramdam na ako ng antok at hinihila na ako ng talukap ng mga mata ko para matulog nang makarinig naman ako ng kutkot sa bubong ng kubo. Wari ay may mga matutulis na kuko na kumakalaig sa bubong ng pawid dahil alam ko na ang tungkol sa mga aswang na naninirahan sa sitio, kaya wala akong ibang pinaghihinalaan kundi aswang ang lumilikha nun. Pinatotohanan din yon ng suot kong medalyon dahil sa kakaibang init at galaw nito habang suot ko sa aking leeg. May nilalang ng dilim na nasa paligid lang. Maaaring siya nasa bubong. Agad kong kinapa ang aking bag para kunin doon ang patalim na aking sandata dahil buo ang tiwala ko na matutulungan ako ng aking medalyon. Kaya lumabas ako ng bahay para tignan ang nilalang na nang iistorbo sa akin na mukha pang may masamang plano. Nang palabas na ako ng bahay ay biglang bumagsak sa harap ng pinto ng kubo ko ang isang malaking ibong itim. May mahabang leg at mahabang tuka. Agad na pinagtangkaan akong dagitin ito pero nagawa kong undayan ng saksak. Kaya lamang hindi pa rin ito tumigil hanggang sa magawa akong dagitin at pilit na inilipad pa itaas. Subalit ramdam ko ang hirap ng ibon para ilipad ako dahil tila nabibigatan ito sa akin. Hindi mo ako maililipad na mataas! Mabibigo ka lang! Alam kong ang nagpapabigat sa ibon kaya hindi niya ako magawang ilipad ng mataas dahil may suot akong medalyon. Tama ang nasa isip ko. Hindi ako pababayaan ng taglay kong medalyon. Limitado man ang kakayahan nito pero kahit papano ay may nagagawa pa ring paraan
para ako ay tulungan. Nabitiwan ako ng aswang na nasa anyo ng isang dambuhalang itim na ibon. Ibinuka niya ang kanyang mahabang tuka at nais akong tukain. Kaya lamang, nang akmang tutukain na ako ng malaking ibon, ay biglang may tumamang sibat sa kanyang katawan. Kaya nagulat ang itim na ibon at humuni ng malakas. Inisip ko na si Kapitan ang may kagagawa nun. Minsan pa'y iniligtas niya muli ako sa panganib. Kaya lamang, hindi si Kapitan ang nakita ko sa lugar na pinagmulan ng pana, kundi dalawang nilalang yun. Isang babaeng nasa 20 ang edad at isang matandang babae. Samantalang ang ibong tinamaan ng kanilang pana ay pumapagaspas ng lipad na kahit may nakakabit pa na pana sa katawan ay pinagsikapang makalipad ng mataas para siya ay makatakas. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Okay lang ako. Mapalad ka, binata. At nakita ka na pinagapo ko. Kung hindi, baka tinangay ka na ng aswang na yon. Aswang ang malaking ibon na yun? Oo. Isang aswang tiktik. Isang kakaibang uri ng aswang ng ibon. Hindi ka taga rito, tama ba? Bisita ka ba ni Kapitana? Hindi po. Pero nagmagandang loob po siyang pataluin ako sa isa po niyang kubo. Hindi ka dapat pumayag, binata. Banjo ang pangalan ko. At kayo naman, anong pangalan niyo? Ako si Liwliwa. At siya naman ang Lola Faustina ko. Pareho kaming galing sa tribong dumagat. Narinig ko na tungkol sa inyong mga dumagat Pero gabing-gabi bakit nasa labas pa kayo? Anong ginagawa niyo ng lola mo, Liwliwa? Para protektahan ang mga taga rito sa Sitio Mabato. Dahil may mga aswang na biglang dumarating at naghahasik ng lagim. Ibig niyong sabihin manunugis kayo ng aswang? Kung yun ang tawag mo, ay gano'n na nga. Gusto naming makatulong. At ayaw naming maraming tao maging biktima ng mga aswang na pumapatay at kumakain ng sariwang laman at dugo ng tao. Katulad ho pala kayo ni Kapitan Gaspar. Nagbibigay din po ng proteksyon sa mga taga rito sa sityo. Kakaiba kami sa kanya, Banjo. At huwag kang basta paniwala sa sinasabi ni Kapitan. Ha? Hindi basta maniniwala? Oo, Banjo. Dahil maaaring nililinlang ka lamang. Lalo lamang akong nahiwagaan sa mga taong nakakaharap ko sa sityo na yon. Bakit halos pare-pareho ang sinasabi nila? Wala akong dapat paniwalaan sa kahit na sino. Hindi ko na alam tuloy kung sino ba ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Tila ba may kani-kanilang lihim na itinatago ang mga naninirahan dito. Kaya nagbigay yon sa akin ng lalo pang kalituhan. Ligtas ka na sa aswang ngayong gabi. Kaya aalis na rin muna kami ng apo ko. Kung kinakailangan mo ng tulong namin ni Lola Faustina, ay puntahan mo lang kami. Malapit sa may burol ang bahay namin. Nag-iisang kubo lang yun. Kaya madali mo makikita yon. Umalis na ang maglola. Habang papalayo, ay sinundan ko sila ng tingin. Maliwanag ang buwan ng gabing yon, kaya natatanaw ko ang kanilang pag-alis. Kahit liwanag lang ng buwan ang tanglaw ng gabing yon, ay alam kong hindi nagkakamali ang aking mga mata. May taglay na kagandahan si Liwliwa. Kahit mula pa siya sa isang tribo, ay kakaiba ang taglay niya na kagandahan. Kaya naman napaisip ako na mukhang hindi lang magandang kwento tungkol sa mga aswang ang maaari kong makuha sa lugar na yon. Mukhang dito ko rin makikita ang babaeng muling magpapatibok ng puso ko. Pero bago ko pa bigyan ng panahon ang tungkol sa damdamin ko, ay dapat ko munang malaman ang tunay na pagkatao ni Kapitan Gaspar. Dahil nagiging mahiwaga ito sa akin dahil sa mga sinasabi ng mga taong nakikilala ko sa sityo. Maganda ang pakikitungo sa akin ni Kapitan. Wala siyang ipinakikitang hindi maganda. Ang tanging hangad niya ay ang kaligtasan ko para magawa ko ang aking trabaho. Kaya lamang, bakit taliwas
sa nakikita ang sinasabi sa akin ng batang si Eric at ng maglolang sina Paustina at Liwliwa. Kaya isang malaking katanungan ang gumugulo sa isipan ko. Sino nga ba si Kapitan Gaspar? Ano ba ang iba niyang papel sa Sitio Mabato? Kinabukasan, maaga pa ay naroon na ako sa labas ng kubo ni Kapitan Gaspar. May dala siyang pagkain para sa akin. Nilagang kamote at saging na saba ang dala niya. Mabuti na lamang at gising ka na, Banjo. May dala akong almusal para sa iyo. Nag-abala pa po kayo, Kapitan. Maliit na bagay lang ito. Pagkaabot ni Kapitan ng kanyang dala, hindi pa rin siya umalis. Ramdam ko na tila may nais siyang itanong sa akin. May problema po ba, Kapitan? Alam kong may mga nakausap ka kagabi. Paano niyo po nalaman? Nakita niyo po ba kami? Oo. Dapat ako ang tutulong sa iyo nung may aswang na umatake sa iyo. Kaya nga lamang dumating ang maglola. Kilala niyo po si Lola Paustina at Liwliwa? Oo. Matagal na rin sila naninirahan dito sa sityo. Hindi mo sila dapat pagkatiwalaan, Banjo. Bakit naman po? May problema po ba sa kanila? Sabi ko nga sa'yo, huwag kang basta maniniwala at magtitiwala sa kahit na sino dito sa sityo. Pero mabait naman po sila eh. Di ba nakita niyo naman iniligtas nila ako sa aswang na umatake sa akin? Hindi lahat na nagpapakita ng kabutihan at nagliligtas sa'yo ay dapat mo na pagkatiwalaan at paniwalaan. Para niyo na rin po sinabi na delikado ako sa kanila. Ganun po ba, Kapitan? Ikaw ang makakaramdam doon. Ako naman ay nagpapaalala lamang sa'yo. Pero mas kilala niyo po sila, Kapitan. Dahil sabi niyo nga matagal na po sila dito sa sityo. Oo. Kaya wala silang maitatago sa akin. Hindi ako direktang tinapat ni Kapitan Gaspar kung ano nga ba ang dapat kong iwasan sa maglola. Dahil wala naman akong nararamdamang kakaiba at mabuti ang ginawa nila sa akin. Maging ang suot-suot ko ring medalyon ay wala ring ipinaramdam sa akin. Kung panganib nga ba ang dala ni Liwliwa at ng lola niya. Samantala, hindi ko rin naman masabi kay Kapitan Gaspar na pinag-iingat ako sa kanya ng maglola, kundi ang nais ko ay ako na lamang ang makadiskubri kung bakit sinabi yon sa akin. Sa maikling salita, Sir Blair, ay may kani-kanilang issue sila sa isa't isa. Kaya nang sumunod na araw, ay umikot ako sa sityo upang lalo pang makilala si Kapitan Gaspar. Nagpunta ako sa mga bahay na may kalayuan sa mismong bahay ni Kapitan. Kailangan kong magtanong-tanong tungkol sa tunay na ugali nito. Subalit naging bigo ako na makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa tunay na pagkatao niya. Walang may gusto na magsalita sa mga naninirahan doon. Tikom ang bibig nila para magbigay ng kahit anong nalalaman nila tungkol kay Kapitan Gaspar. Papauwi na ako nang marinig ko ang pamilyar na sitsit. Agad kong nahulaan kung kanino galing yon. Tama nga ang kutob ko. Si Eric ang sumisitsit sa akin. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw yun ang tanong ko kanina, Kuya Banjo. Andito ka rin? Teka, sinusundan mo ba ako, Eric? Hindi naman po. Nagkataon lang na nandito rin ako kung saan ka nagpunta. Alam mo ikaw, Eric, para kang kabuti. Sumusulpot ka sa kung saan-saan. Sabi ko nga po sa'yo, Kuya Eric. Nandun ako sa kung saan may nangangailangan ng tulong. Bakit? May panganib ka bang nararamdaman sa lugar na to? Oo. At bawat lugar dito sa sityo ay puno ng panganib. Kaya nga pinag-iingat kita eh. Dahil nga pugad ng mga aswang ang lugar na ito. Nasaan ba sila? Ang tanging aswang na nakikita ko yung umatake sa akin nung gabi. Ang gusto ko ay yung mga aswang na hindi pa nagbabago ng anyo. Yung maaari kong kausapin para malaman ko kung ano bang uri ng buhay ang meron sila at ano ang misyon nila. Pero tiyak ko yan na hindi sila magsasalita. Ayaw nilang ipaalam yon dahil sikreto yon para sa kanila. Paano sila maiintindihan ng ibang tao, di ba? Gusto kong malaman kung lahat ba ng aswang ay masasama, gaya ng mga kwentong nalalatala.
At kung meron din bang aswang na mababait. Mahalagang malaman ko yun para maintindihan sila ng mga tao at hindi lagi na lang silang kinatatakutan. Bakit hindi si Kapitan ang kausapin mo? Bakit aswang ba siya? Oo. Kaya nga di ba sabi ko sa'yo mag-iingat ka sa kanya? Natigilan ako sa sinabi niyo ni Eric. Kung may katotohanan ba ang ipinaparatang niya kay Kapitan. Pero wala naman akong nahahalatang kakaiba sa kanya para masabing ganun nga siya. Ang totoo ay ipinagtanggol pa nga niya ako mula sa aswang. Iniwan na ako ni Eric na patuloy na nag-iisip. Naupo muna ako sa isang putol na kahoy. Talagang nagugulo ang isip ko sa mga sinabi ng bata. Habang nag-iisip ako at nakatingin sa kawalan nang nakarinig ako ng mga yabag na papalapit sa akin. Nasa gawing likuran ko yun. Nang lumingon ako ay nakita ko si Liwliwa. Malaki ang kanyang pagkakangiti. Nahirapan ka bang hanapin ang bahay namin? Andun lang siya. Sabay turo niya sa isang kubo na malapit sa burol, gaya ng sinabi niya. Hindi ko inaasahan na ang lugar na napuntahan ko pala ay malapit lang sa bahay nila. Halika sa bahay namin. Tsak na matutuwa si Lola Faustina kapag nalaman niyang pumasyal ka dito, Banjo. Naku naman, baka pinagkatay niyo pa ako ng manok tapos niluto niyo sa malapot na gata. Huwag naman sana. Asa ka pa talaga, ha? Baka lang naman. Pero gusto mo ba nun Ang alin? na mausog ka? Kasi nauusog ang pinaghahanda ni Lola Faustina ng pagkain. Ikaw naman, Liwliwa, hindi ka na mabiro. Okay lang ako ng tubig. Yan, marami kami niyan. Anong klaseng tubig? Bakit? Marami bang klaseng tubig ang meron kayo? Oo, may tubig na galing sa ulan o kaya ay pinagbabaran ng pustiso ni Lola. Kwan, hindi pala ako nauuhaw. Ayos lang ako. Hindi ko alam kung nagbibiro o seryoso si Liwliwa sa kanyang mga sinabi. Pero kahit papano ay napapangiti niya ako, Sir Blair. Kaya lang, nandun pa rin yung kaba. Pumayag akong sumama papunta sa kanyang bahay. Nauna nang lumakad si Liwliwa at kasunod ako. Naghihintay doon sa kubo ang kanyang lola, Faustina. Natutuwa akong pumasyal ka rito, Banjo. Ako man po, Lola Faustina. Maganda pala kayo, no? Pagbagong gising. Ano ka ba naman? Natural lang ito sa akin. Pag-gising ko ganito na kagad. Talagang nagmana pala sa inyo si Liwliwa. Abay, oo naman. Saka sa tapang. Manag-mana sa akin ang batang yan. Kaya walang kahit na sinong maaaring manloko sa apo ko. Baka maagang mamatay ang taong gagawa nun. Ba't nyo naman po sinasabi sa akin yan, Lola? Wala naman. Gusto ko lang ipaalam sa iyo dahil mahirap na. Galing ka syudad, di ba? Opo. Nandito po ako para sa trabaho. Anong trabaho? Manunulat po. Journalist. Mamamahayag. Nagsusulat po ako sa dyaryo. Hindi ka ba natatakot dito sa sityo? Lola, mukha naman pong matapang si Banjo. Parang wala pong kinatatakutan. Kung sa bagay, hindi siya basta maglalakas ng loob na pumunta sa isoladong sityo na kagaya nito. Kung hindi siya matapang. Pero kahit gaano pa siya katapang, Lola, kailangan pa rin niya mag-ingat. Lalong-lalo na po kay Kapitan Gaspar. Dahil ba aswang siya? At maaari niya akong gawing biktima? Alam mo na ang tungkol sa kanya. May nagsabi lang po sa akin. Kung ayaw mo mapahamak, Banjo, dapat unahan mo na siya. Ha? Unahang ano? Napatayin si Kapitan. Bago pa ikaw ang kanyang patayin. Teka, seryoso ka, Liwliwa? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi mo narinig ang sinabi ng apo ko, Banjo. Kung ayaw mo mapahamak ka, dapat unahan mo na si Kapitan.
Nahiwagaan ako sa sinabi sa akin ng maglola. Una ay walang masamang ginagawa nga sa akin si Kapitan para patayin ko siya. Ikalawa, hindi ko tiyak kung nagsasabi ba sila ng totoo na aswang nga ito. Paano ko papatayin ng isang tao na hindi naman nagtatangka sa buhay ko? Hanggang sa nakabalik na ako sa aking tinutuluyang kubo. Pero hindi mawala sa isipan ko ang diretsang sinabi sa akin ng maglola. Dahil may sarili naman akong pag-iisip, hindi ko basta gagawin ang sinasabi nila. At wala rin akong sapat na katibayan, kaya ang kailangan ko ay mag-imbestiga. At malalaman ko ang tungkol kay Kapitan dahil magiging bahagi yon ng aking susulating istorya tungkol sa sityo na yon. Ayokong sayangin ang mga nalalaman ko sa sityo. Kaya isinulat ko na kagad ang mga nangyari sa akin sa unang araw ng pamamalagi ko sa lugar na yon. May mga kwento agad akong nalaman na magagamit ko. Maaari rin akong makabuo ng mga kwento tungkol sa karanasan ko sa sityo Mabato. Samantala, hindi nagpunta si Kapitan sa kubo ng araw na yon. Naisip ko na baka naging abala at may pinuntahan. Pero ng gabing yon ay may nabuo kong plano. Aalamin ko kung ano nga bang itinatagong lihim ni Kapitan Gaspar. Malalim na ang gabi. Lumabas ako ng kubo at tinako ang daan papunta sa bahay niya. Nang malapit na ako sa bahay ni Kapitan ay nagkubli ako sa makapal na halaman. Mukhang tama ang naging pasya ko ng gabing yon. Naramdaman kong naroon sa loob ng bahay niya si Kapitan dahil narinig kong may kumikilos sa loob ng bahay. Nag-iisa lang sa buhay si Kapitan, kaya siya lang ang maaaring lumika ng ingay sa loob ng bahay. Humanap ako ng lugar kung saan ay maaari akong sumilip sa loob hanggang nakakita ko ng bahagyang siwang sa may bintana. Pagsilip ko, nakita ko ron si Kapitan nakaluhod sa harap ng tila altar. Subalit wala naman doong imahe na makikita, kundi isang uri ng tuyong bulaklak na itim. May sinding 2 kandila, ngunit puti ang kulay nun na nakatayo sa kanyang maliit na altar. May inuusal na kung anong dasal si Kapitan, pero di ko yung marinig. Nang matapos ang pag-usal ng dasal, ay yumuko ito at idinipa ang kanyang 2 kamay. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang unti-unting pagbabago ng itsura ni Kapitan Gaspar. Nagkaroon siya ng matutulis na nguso na may mahaba at matatalas na pangil. Lumaki at naging matulis ang kanyang tenga. Kumapal ang kanyang balat na may tila matitigas na balahibo. Ang kamay niya ay nagkaroon ng mahabang daliri na may mahahabang kuko. Kung hindi ako nagkakamali, ay isang uri siya ng aswang na kung tawagin ay hamong. Isang uri ng aswang na mas malakas kaysa ibang aswang, kaya ito ay iniiwasan. Lumayo ako sa bahay sa pag-aalala ko na baka maamoy niya ako, pero hindi yun nangyari. Naisip ko na dahil yun sa aking medalyon. Nagagawa nitong kontrahin ang anumang bagay upang hindi malaman ng aswang ang aking presensya. Hindi ko alam kung saan patungo ang aswang na si Kapitan dahil hindi ko siya maaaring sundan. Pero isang bagay lang ang natiyak ko ng gabing yon. May katotohanan ang sinabi sa akin ni Eric at ng maglola. Isa yun sa dahilan kung bakit ang nais ni Naliwliwa ay gumawa ako ng paraan para patayin si Kapitan. Dahil alam na ng maglola ang tunay na pagkatao nito. Pabalik na ako ng bahay nang bigla na namang sumulpot ang misteryosong bata na si Eric. Nakita mo ba yon, Kuya Badjo? Tama ako, di ba? Oo, Eric. Isang aswang si Kapitan. Kaya nga, hindi ka dapat nagtitiwala sa kanya. Pero bakit ganun? Alam naman niya na nandyan lang ako, pero wala siyang ginagawa. Maaari niya na akong biktimahin nun eh. Yan nga din ang pinagtataka ko, Kuya Banjo. Na kay Kapitan na ang pagkakataon para atakihin ka niya. Pero hindi ka niya pinuntahan, kundi umalis siya. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Kung mag-aasik ba siya ng lagim at merong papatayin? Ewan ko, Kuya, hindi ko alam. Basta ang natitiyak ko, may gagawin siya ngayong gabi.
Kaya umalis ng bahay na nasa inyo ng isang aswang na hamong. Tama rin ang sinabi ng maglolang Liwliwa at Lola Faustina. Marami na silang sinabi sa'yo, Kuya Banjo. Oo, Eric. At isa na nga raw ng tungkol sa pagiging aswang ni Kapitan. Kuya, huwag kang basta magtitiwala sa kanila. Lalo na ang gawin ng anumang ipinag-uutos niya sa'yo. Dahil sila man ay may tinatago. Ha? Teka. Ibig mong sabihin, aswang din silang kagaya ni Kapitan? Oo, Kuya. Yun ang katotohanan. Mapagpanggap ang maglolang yun. Hindi ka dapat magpaloko sa kanila. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan si Eric. Lalo na't meron akong nararamdaman para kay Liwliwa. Naisip ko kung totoo mang aswang din sila. Handa ko nga bang tanggapin ang tunay niyang pagkatao? Hindi ko alam kung ano nga bang dapat maging sagot. Lalo na't wala naman silang masamang ginagawa sa akin. Ang totoo nga ay pinagmamalasakitan pa nila ako. Samantala, lingid sa aking kaalaman, ang aswang na si Kapitan Gaspar ay nagtungo pala malapit sa burol dun sa lugar ni Liwliwa. Lola Faustina, gising! Lola, gumising kayo! Bakit na po? Ano ba nangyayari? Ang itim na lang sa bote, kumukulo, at may lumalabas na usok. May paganib. May ibang aswang na malapit lang sa kubo natin. May pinaplanong masama ang aswang na yon, Lola. Malakas ang aswang na sa paligid natin. Dahil sa malakas na pagkulo ng itim na langis na nasa loob ng bote. Anong gagawin natin, Lola? Humanda ka, Liwliwa. Hindi tayo dapat magpatakot sa kanya. Kung ano ba ang mangyari, ay dapat tayong lumaban sa kanya. Lumabas ang maglola sa kanilang kubo. Nakita nila roon ang isang aswang na hamong. Lola, isang aswang hamong! Wala akong ibang kilalang aswang hamong sa lugar na to kundi si Kapitan Gaspar lamang. Kaya natitiyak kung siya ang aswang na yan. Humanda ang maglola para harapin ang aswang na naroon sa harapan ng kanilang kubo. Alam kong ikaw si Gaspar! Wala ka ba'y tatago sa akin? Anong kailangan mo? Pinalalaki mo ang atraso mo sa akin, Faustina. Ako pa ngayon na may atraso sa iyo. Ikaw ang may malaking atraso sa akin, Gaspar. Nagkakamali ka! Hindi mo kailangan makipag-usap sa akin na nasa adyukang isang aswang. Ano ba gusto mo? Pagtakutin ako! Kami ng apo ko! Dahil sa sinabing yon ni Lola Faustina, ay nagbago ang anyo ni Kapitan. Nagpalit siya ng anyo sa pagiging pangkaraniwang tao. Eto na ako. Nagbalik na ako sa pagiging tao para makapag-usap tayo ng maayos. Dapat lang. Dahil hindi mo kami masisindak kahit pa maging aswang habog ka pa. Dahil hindi ako makakapayag na ang kagaya mo ang tatapos sa akin. Saka hindi mo ako matatakot, Gaspar. Hindi ako paninindigan ng balahibo sa iyo. Alam ko. Dahil kilala kita. Hindi ikaw ang tipo ng babaeng matatakot kahit sa aswang. Natural. Dahil hindi ko katatakutan ang kahit na anong aswang. Alam ko rin yun. Dahil isa kang makapangyarihang mambabarang na may lahing aswang na magkilan. Mabutit hindi mo yun nalilimutan, Gaspar. Paano kung malilimutan ng babaeng nanakit sa akin? Malalim ang sakit na ginawa mo, Faustina. Kaya hanggang ngayon ay may galit ka pa rin sa akin. At hanggang ngayon, nandito ka para guluhin kami ng apo ko. Para patayin ako. Yung bang ibig mo mangyari? Parang mali yata ang sinasabi mo, Faustina. Dahil ramdam kong ikaw ang may pinag-uutos sa dayong si Banjo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Gaspar. Gumagawa ka lamang ng kwento. Matagal na kitang kilala, Faustina. Alam ko ang takbo ng utak mo. Lalo na't matagal ka ng galit at inggit sa akin.
Kung ano-ano sinasabi mong matanda ka. Saka may sinabi ba sa'yo binatang tayo? Wala siyang sinasabi sa akin. Pero malakas ang kutob ko, Faustina. Mapaggawa ka lang ng kwentong matanda ka. Palibasa sadyang napakalaki ng galit mo sa akin. Hindi mo makalimutan ang pagtanggi ko sa pag-ibig mo. Masama pa rin ang loob mo dahil hindi ikaw ang pinili ko, Gaspar. Hindi ikaw ang pinag-ukulang ko ng pagmamahal. Kaya hanggang ngayon ay nais mo pa rin akong paghigantihan. Tapos na yun, Faustina. Kahit matagal na yun. Pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin matanggap ang kabiguang yon. Kaya nga hindi ka nag-aasawa. Pinili mong maging aswang habon para makaganti sa akin. Yun nga lang, natatapatan ng lakas ko bilang makapagyariang mambabarang at aswang bangkilan ang lakas ng aswang na kagaya mo. Kaya hindi mo ko kayang mapaghigantihan. Hindi totoo sinasabi mo, Faustina. Gumagawa ka lamang ng kwento. Dahil ang katotohanan, gusto mo'y mawala na ako para mas maging malakas ka at magawa mo mga plano mo dito sa sityong ito. Gusto mong agawin ang pamumuno ko dito. Matagal mo nang pinag-iinteresan ang posisyon ko bilang kapitan. Ang totoo nga, ilang ulit mo na akong gustong ipa-impeach. Kala mo hindi ko alam. Pero pasensya ka na. Kulang sa bilang ang mga kapanalig mo para ma-impeach ako. Bakit, Gaspar? Yung ba bali-balitang nasagap ba? Gusto kong agawin sa'yo pagiging kapitan. Oo. Pero kung may mga maleta ka ng pera para maging suhol sa bilang ng mga taga rito na may papamudmud mo, baka sakali mapa-impeach mo ko. Aha! Ang tabi mo't sinasabi! Basta itong tandaan mo, Faustina. Huwag mong gamitin si Banjo para pagplanuhan ako ng hindi maganda. Dahil ako, ang unang makakalaban mo. Tingnan natin. Alam kong mas paniniwalaan ako ng dayong inaalagaan mo, Gaspar. Dahil mas mukha kami kapanipaniwala kaysa sa'yo. Kaya huwag kang maging kampante. Dahil baka hindi ka na magising isang araw. At kapag nangyari yon, akin ang huling halakhak. Kinabukasan ay maaga pa, nagpunta na sa kubong tinutuluyan ko si Kapitan Gaspar. Gaya ng dati, ay may dala itong pagkain para sa akin. Maganda ang kanyang ngiti. Hindi ko alam kung may ideya siya na nakita ko ang pagbabago niya ng anyo nung nakaraang gabi. Masarap ba tulog mo, Banjo? Oo naman po, Kapitan. Mahimbing po ako nakatulog. Mabuti kung gano'n. Sige pala, may dala akong almusal sa'yo. Nagluto ko ng champurado at sinamahan ko na rin ang tuyo. Salamat na lang po, Kapitan. Teka, ayaw mo nitong pagkain dala ko? May almusal naman po ako eh. May tinapay po ako sa loob. Iba naman itong dala ko. Sige na, kunin mo na. Sige ho. Sige pala, may itatanong ako tungkol sa maglola. Alam kong may mga sinabi sila sa'yo dahil nakakausap mo sila. Mga personal na bagay lang po. Gaya ng lagi kong binabanggit, huwag kang basta magtitiwala. Mahirap pagkatiwalaan ng mga taga rito sa sityo. Dahil aswang din sila. Yun po ba ang gusto niyong sabihin sa akin? Alam mo tungkol sa kanila? Opo, Kapitan. Sino nagsabi sa'yo? Sa batang naging kaibigan ko po, si Eric. Nabanggit mo na sa akin ang tungkol sa batang yun. Pero kahit kailan, ay hindi ko pa siya nakikita. Gala po kasi siya. Saka baka natatakot sa inyo kaya ayaw din niyang magpakita. Pero malaki po na itutulong niya sa akin. Huwag ka pa rin basta magtitiwala sa kanya. Baka mamaya isang batang aswag din yun at kinukuha lang ang loob mo. Tapos malalaman mo na lang na biktima ka na ng aswang. Salamat po sa paalala. Sige ho, papasok na po muna ako sa loob para
matikman ko na rin po tong pagkaing daladala nyo. Tumalikod na ako at iniwanan ko na si Kapitan. Pumasok ako ng kubo, pero nang nasa loob na ako at alam kong umalis na rin si Kapitan, ay inilagay ko sa isang plastik ang dala niyang pagkain. Wala na akong tiwala sa kanya dahil nga tiyak kong isa rin siyang aswang. Hindi ko alam na baka mga pagkaing binibigay niya sa akin ay may kung anong bagay na maaaring makapagpabago ng isipan ko. Baka hindi ko namamalayan ay naipasa na rin niya sa akin ang kanyang pagiging aswang sa pamamagitan ng mga binibigay niyang pagkain. Kaya ayokong maging kampante. Itatapon ko na lang mamaya sa labas ang dalang pagkain ni Kapitan na inilagay ko sa isang plastik. Hindi kaya nakahalata si Kapitan na parang nagdududa na ako sa kanya? Bahala na. Pero dapat akong maging alerto. Dahil hindi ko alam kung ano ba talagang pinaplano niya sa akin. Kung bakit mabuti ang pinapakita niya. Maaaring pinasasakay niya lang ako eh. At kapag nakuha niya ng gusto ang loob ko, saka siya may gagawin sa akin. Subalit naisip ko rin na dahil may kapangyarihan siya ay magagawa niya ang lahat. Maaari niya akong atakihin anumang oras. Kaya lang, hindi niya yung ginagawa o dahil may iba pa siyang nais mangyari. Posibleng humahanap lang siya ng tamang tiyempo. Kaya tama lang na wag kong alisin sa katawan ko ang suot kong medalyon para meron akong proteksyon palagi. Tama lang na wag kong kainin ang binibigay ni Kapitan para na rin sa kaligtasan ko. Samantala, lingid sa aking kaalaman ay may nabuong pag-uusap at pinagpaplanuhan ang maglola tungkol sa akin sapagkat sila man ay may pagtataka at pagdududa. Ano nararamdaman mo, Apo? Liwliwa? Tungkol po saan, Lola? Sa binatang tayo, kay Banjo. Gagawin kaya niya ang sinabi natin na dapat niyang maunahan si Kapitan? Kailangan niyang mapaslang ito. Hindi ko rin po alam, Lola. Kailangan tulungan mo ko. Para saan po? Makumbinsi natin at matiyak na gagawin ni Banjo ang ibig nating mangyari. Dahil mas mainam kung siya ang papatay kay Kapitan kaysa tayo ang gagawa. Mas magiging mahirap para sa atin dahil malakas ang taglay niyang pagkaaswang. Hindi matutupad ang ating inaasam na pagunahan ng sityong ito. Kung hindi mawawala si Kapitan dahil magiging hadlang siya, tayong aswang bangkilan ang siyang dapat manatili dito sa sityo babato. Matagal na panahong pinagtatalunan kung anong lahi ng aswang ang dapat mabuhay dito. Maraming nagtatalo at tayo ang nararapat. At kapag nangyari yon, tuluyan ko na rin ipapamana sa iyo ang pagiging malakas na mambabarang para wala nang sino maaaring mang-argabyado sa iyo. At magawa mo ang gusto mo. Katatakutan at mapapasunod mo ang mahihinang aswang dito sa sityo. Hindi ba't yun ang napakainam na ikaw ang siyang magiging malakas at susunod silang lahat sa iyo? Opo, Lola Faustina. Gusto kong ako ang sinusunod. At hindi yung ako ang sunod-sunuran. Magyayari yun kapag hawak na natin ang sityo babato. Lahat ng mga aswang na naninirahan dito ay titingala sa atin. Magiging tagasunod natin silang lahat. Kaya wag po kayong mag-alala. Akong bahala kay Banjo. Kailangan magamit ko siya laban kay Kapitan Gaspar. Dapat nang matapos ang kanyang pamumuno. Papalitan mo siya, Lola. At ako naman, ang magiging kahalili mo. Tama yan na po. Kaya gawin natin ang nararapat. Nang sumunod na araw, ay ikinagulat ko na naging bisita ko si Liwliwa. Dahil nga humahanga ako sa kanya at may nararamdaman ako sa dalagang yon. Kaya naman ikinatuwa ko ang kanyang pagbisita. Gusto ko sanang imbitahan ka, Banjo, kung okay lang sa'yo. Saan, Liwliwa? Gusto ko kasing mamasyal at mas maigi kung meron akong makakasama. Pwede ka ba? Ha? Oo naman. Wala naman akong gagawin eh. Kaya syempre pwedeng-pwede ako. Nagpalit lang ako ng damit
at sumama na ako kay Liwliwa. Isinama niya ako sa kakahuyan upang doon maglakad-lakad. Habang naglalakad kami ay ikinagulat ko ang paghawak niya sa kamay ko. Kaya napatanong ako kay Liwliwa. Bakit Liwliwa? Anong ibig sabihin ng paghawak mo sa kamay ko? Wala lang. Bakit? Ayaw mo bang hinahawakan ko ang kamay mo? Siyempre gusto ko. Ganun naman pala eh. E di hayaan mo akong hawakan ko ang kamay mo habang naglalakad tayong dalawa. Ramdam ko na may kung anong enerhiyang gumapang sa katawan ko pagkahawak ni Liwliwa sa aking kamay. Enerhiyang dumaloy sa buo kong katawan at nagkaroon ng reaksyon sa aking mga ugat. Masarap sa pakiramdam ang mga sandaling yon. Hindi ko maipaliwanag ang kasiyahang nararamdaman ko. Parang ayoko nang matapos ang sandaling yon. May kakaibang init rin ang katawan ko na sadyang naramdaman ko. Bakit, Banjo? May problema ba? Parang hindi ka mapalagay ah. Ha? Wala to. Ayos lang ako. Gusto mo bang higpitan ko pa ang pagkakahawak ko sa kamay mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Huminto kami sa paglalakad. Humarap sa akin si Liwliwa. Inilapit niya sa akin ang kanyang dibdib at ang kanyang muka. May kakaiba akong naramdaman nang idikit niya sa akin ang dibdib. At naamoy ko ang kanyang hininga. Amoy na lalong nagpainit ng pakiramdam ko. Kitang-kita ko na inilalapit niya ang kanyang labi sa labi ko. Napapikit na lang ako at naghintay ng sunod na mangyayari. Kaya lamang bigo ako sa aking inaasahan. Walang labing lumapat sa labi ko. Kaya idinilit ko ang aking mga mata. Nakita kong nakangiti sa akin si Liwliwa. Ikaw ha? Naghihintay ka no? Akala mo yata hahalikan kita. Hindi pwede. Pero Liwliwa, baka naman pwedeng ituloy mo na lang. Aba, ambisyoso. Sayang naman. Kala ko langit na. May kapalit. Hindi pwedeng basta ibigay ko sa'yo ang halik ko. Hindi yun libre, no? Dapat may gawin ka muna. Ha? Ano bang gusto mong gawin ko? Patayin mo si Kapitan. Ha? Pero Liwliwa. Ano bang kinakatakot mo? May kinakabahala ka ba? Samantalang alam mo namang isang aswang hamong si Kapitan. Maaari kanyang patayin nang di mo nalalaman. Kaya unahan mo na siya, Banjo. Saka maraming natatakot kay Kapitan dito sa sityo. Dahil nga malupit siyang kapitan. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, Banjo. Ang kamatayan lang ni Kapitan ang magpapalaya sa mga taga-sityo. Matatapos ang kanyang kasamaan bilang kapitan. Makakalaya sa sumpa ng pagiging aswang ang ibang taga-sityo. Sumpa ng pagiging aswang? Oo. Marami sa mga taga-sityo ang naging aswang dahil yun sa kapangyarihan ni Kapitan Gaspar. At kapag nawala na siya, posibleng bumalik sa normal na mga tao. Ang mga tao rito. At kasama na kami ron. Ibig mong sabihin, ang pagiging aswang yun ng lola mo ay kagagawan pala ni Kapitan? Tama ka. At ang kamatayan lamang niya maaaring magpalaya sa amin. Kahit aswang kami, ay wala kaming kakayahang labanan si Kapitan dahil mas malakas ang kanyang kapangyarihan bilang aswang hamong. Kaya kung gusto mo makalaya kami ni Lola sa pagiging aswang at maging normal gaya ng ibang tao, kamatayan ni Kapitan Gaspar ang magpapalaya sa amin. Nagulat ako sa sinabing yon ni Liwliwa. Kung ganun, ay kontrolado nga pala ni Kapitan ang lahat ng mga naninirahan sa sityo. Kaya natatakot ang mga ito na magsalita nang subukan kong magtanong. Kung mapapatay ko si Kapitan, ay makakalaya sa pagiging aswang si Liwliwa. Kung ganun, walang magiging problema kung maging kami. Dahil magiging normal na tao rin siya. Matutulungan ko rin ang mga taong naninirahan sa sityo. Kaya lang, may katotohanan kaya ang lahat ng yon? Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit wala ka ng kibo dyan, Banjo?
Nag-iisip kasi ako eh. Nasabi ko na sa'yo at naipaliwanag ko na ang lahat. Nasa sa'yo na ang pagpapasya. Oo, alam ko, Liwliwa. Teka, ibig bang sabihin kapag nagawa ko ang sinabi mo sa akin, payag ka nang ituloy ang naudlot nating kiss? Oo naman. At higit pa sa halik ang kaya kong ibigay sa'yo. Pangako yan. Kinilig ako at tila nabuhayan ang dugo ko. Sa sinabing yun sa akin ni Liwliwa, posibleng makasama ko na rin siya sa pagbabalik ko sa syudad. Hindi malayong mangyari yun dahil magkakaroon sila ng lola niya ng malaking utang na loob sa akin dahil mapapalaya ko sila sa sumpa ng aswang na si Kapitan Gaspar. Nang makauwi na ako sa bahay ay hindi maalis sa isipan ko ang mga sinabi ni Liwliwa. Kinasasabikan ko rin ang pangako niyang regalo sa akin kapag nagawa kong patayin si Kapitan. Pero yun nga lang, hindi lang basta isang aswang si Kapitan, kundi isang malakas na aswang. Subalit may tiwala ako sa medalyon ko na matutulungan ako nito para tapusin ang aswang na nagpapahirap sa mga taga-sityo Mabato. Nag-iisip ako ng dapat kong gawin at paano pagpaplanuhan ang pagpatay kay Kapitan. Mas pinaniniwalaan ko ng mga sandaling yun ang mga sinabi sa akin ni Liwliwa kaysa paniwalaan ang bili ni Kapitan na hindi dapat magtiwala sa kahit na kanino. Mas kapanipaniwala para sa akin ang mga ipinaalam ni Liwliwa. Malalim akong nag-isip habang nakatayo sa may kubo at nakamasid sa kawalan. Malapit na nung dumilim, muli ay nakaramdam ako ng sundot sa aking puwitan. Isa lang naman ang gumagawa nun sa akin, kundi ang batang si Eric na basta na lang sumusulpot. Sadyang mahiwaga pa rin sa akin ang kanyang biglaang paglitaw. Sabi ko na nga ba ikaw na naman Sundot ka ng sundot Alam mo na ang pagdating ko ah. Natural, kabisado ko na ang pagsundot mo ng puwet ko. Oh, bakit ba yun? Nandito ka na naman. Nagsasawa ka na bang makita ko, Kuya Banjo? Aba, hindi mo ko dapat pagsawaan. Dahil mahalagang nakikita mo ko. Kailangan mo ang tulong ko. At ang mga sinasabi ko sa'yo. Naguguluhan na nga ako sa mga sinasabi mo Lahat ng sinasabi ko ay para sa iyong kaligtasan, Kuya Banjo. Sino ka ba talaga sa buhay ko, Eric? Ako ang gabay mo para makapag-isip ka ng tama at gawin mo makabubuti sa'yo at sa lahat. Hayang ka na naman kung ano-ano na namang sinasabi mo Kuya Banjo, maniwala ka sa akin. Hindi ako kaaway, hindi ako kalaban, kundi kakampi mo ko. Alam kong naguguluhan ka sa mga nangyayari. Pero gusto kong pag-isipan mo mabuti dahil mahirap magkamali. Alam mo ba ang naisipagawa sa akin ni Liwliwa? Walang naikukubli sa akin, Kuya Banjo. Dapat mo malaman ang malalim na dahilan. Kung tama ba na sundin mo sila. Kung totoo ba ang kanilang sinasabi. Napapikit ako sa sinabi ni Eric dahil naguguluhan pa rin ako. Alam kong aswang si Kapitan Gaspar, kaya lang wala naman siyang masamang ipinakita sa akin at naging tagapagligtas ko pa nga siya. Samantalang masasamang bagay naman ang sinabi sa akin ni Liwliwa tungkol sa pagkatao ni Kapitan. Ipinilig ko ang aking ulo, saka idinilat ang aking mga mata. Sa pagdilat ko ay hinanap ko si Eric. Wala na siya. Umalis na naman ang batang kabuti na hindi nagpaalam sa akin. Pasaway talaga ang bubwit na batang yun. Ay nako, sana naman kaya siya nagpunta. Bigla na lang talagang susulpot at bigla na lamang aalis. Para talagang kabuti. Pero sabi niya sa akin, gabay ko raw siya. Samantala, nang makauwi na si Liwliwa, alam kong ibinalita niya sa kanyang lola Faustina ang tungkol sa aming pagkikita at ang ginawa nitong pagkumbinsi sa akin para gawin ang kanilang ibig mangyari. Sigurado ka ba, Apo? Nasusunod sa'yo si Banjo? Lola, ginamitan ko na po siya ng kakaibang teknik. Anong teknik ang sinasabi mo? Pinaniwala sa isang kwentong kasinungalingan.
Saka nangako ko sa kanya na handa kong ibigay ang lahat kapag napatay niya si Kapitan Gaspar. Patay na patay sa akin yun eh. Tululaway na makuha niya ako at matikman. Paano kung singiling ka niya pagkatapos niya magawa ang sinabi mo? Lola, hindi naman ako gaga para ibigay ang gusto niya, no? Siyempre, sinabi ko lang yun. Kung maging mapilit siya, Sayang lang ang pagiging aswang natin at pagiging makapangyarihan. Kung tayo mapapasunod niya, hindi tayo ganun katanga. tama ka, Apo. Heto nga pala, Lola, panyo. Bakit mo ako binibigyan ng panyo? May dumi ba ako sa muka? O mukha na ba akong maiiyak? Lola Faustina, hindi kayo kalbo kaya huwag kayo nagpapatawa. Hindi yan bebenta sa akin, no? Para nga siya ng panyong yan. Kanino ba yan? Kay Banjo. Wala siyang kamalay-malay habang idinikit ko sa kanyang dibdib ko ay nakuha ko sa kanyang bulsa ang kulay pulang panyo na to. Kaya magagamit mo to para masigurado natin na gagawin niya ang nais nating mangyari. Mahusay! Mahusay, napakagaling mo, Apo. Manang-mana ka talaga sa lola mong matalino. Samantala, ng gabing yon, ay maaga akong natulog. Pagkakain ko ay humiga na kagad ako. Nakangiti ako habang nakahiga dahil hindi na mapuknat sa isip at alaala ko ang mga eksenang yon kung saan ay halos magkadikit na ang katawan namin ni Liwliwa, lalo na nang ilapit niya sa akin ang kanyang muka at muntik na talagang maglapat ang aming mga labi. Naaamoy ko pa rin ang mabango niyang hininga hanggang sa makatulog ako. Ngunit nang dumating ang hating gabi ay tila may gumising sa akin. May naririnig akong tinig na inuutusan ako. Hindi ko magawang pigilan ang sarili ko kundi sundin ang tinig na yon na nag-uutos sa akin. Paulit-ulit ang sinasabi ng tinig na naririnig ko ng mga pagkakataong yon. Nag-uutos ito para puntahan ko si Kapitan Gaspar sa kanyang bahay. Wala akong nagawa kundi ang sundin ng utos. Kontrolado ng tinig ang isipan ko. Walang silbi ang aking medalyon, kaya ibig sabihin ay napapangibabawan ng kanyang kapangyarihan ang bisa ng medalyon ko. Lumabas ako ng kubo para puntahan ang bahay ni Kapitan Gaspar. Nagawa kong makapasok sa loob ng kanyang bahay at dumaan sa nakabukas na kusina. Nakita kong nakasuksok sa dingding ng kusina ang isang mahaba at matalas na gulok at kinuha ko yun. Marahan ang aking bawat pagakbang. Hinanap ko ang kwartong tinutulugan ni Kapitan Gaspar hanggang sa makita ko siya. Mahimbing siyang natutulog at naghihilik pa, habang ako naman ay dahan-dahang lumapit na nakaamba sa kanya ang hawak kong patalim. Ibinaon ko yun sa kanyang katawan para tiyakin ang kanyang kamatayan. Habang nasa gilid ako ng kamang higaan ni Kapitan, ay lalong lumakas ang tinig na naririnig ko. Ipinag-uutos na gawin ko na ang nararapat kay Kapitan. Ibaon ko na sa kanya ang hawak kong patalim o kaya ay pagputol-putulin ko na ang katawan nito habang natutulog pa at wala pang pagkakataon para maging isang aswang hamong. Gawin mo na ang sinasabi ko. Patayin mo na si Kapitan Gaspar. Ano pang hinihintay mo, Banjo? Pagkakataon mo na para patayin siya. Dahil kung di mo pa siya mapapatay, tiyak na ikaw ang papatayin niya. Huwag mo nang hayaang magyari pa yon. Unahan mo na siya. Gawin mo na. Gawin mo na. Inuutosan kita para makuha mo na rin ang gusto mo kay Liwliwa. Ang maangkin mo siya. Magiging sayong-sayo ang babaeng inaasam-asam mo. Oo, gagawin ko na. Papatayin ko na si Kapitan. Huwag ka nang magsayang ng oras. Patayin mo na si Kapitan Gaspar. Patayin mo na ang taong nasa harapan mo bago pa siya maging halimaw at gawing kanyang pagkain. Sige na, patayin
Patayin mo na siya! Itinaas ko ang hawak kong mahaba at matalas na itak at inundayan ko ng saksak si Kapitan Gaspar. Kaya lang, tila naalimpungatan ito at gumalaw sa pagkakahiga, kaya nang ibabaon ko na sana ang patalim ay tumama yon sa kanyang braso at hindi sa kanyang dibdib. Nanlalaki ang mga mata ni Kapitan Gaspar nang magising at biglang napabangon habang hawak ang sugatang braso. Anong ginawa mo, Banjo? Bakit pinagtangkaan mo akong patayin? Mamamatay ka, Kapitan. Dapat kang mamatay. Dahil aswang ka. Nakipagpambuno sa akin si Kapitan para pigilan akong saksakin uli siya. Habang nakikipagpambuno siya para kunin ang hawak kong itak, ay nagbago rin ang kanyang anyo. Naging aswang hamong ito, kaya mas naging malakas. At ang sugat sa kanyang braso ay biglang naghilom na para bang walang nangyari. Anong kalokohan itong ginagawa mo, Banjo? Bakit mo ako pinagtangkaan patayin? Dapat kang mamatay! Isa kang halimaw, Kapitan! Hindi mo dapat ginawa yun. Alam kong hindi ikaw yan, Banjo. Hindi ikaw yan! Bigla kong sinunggaban ng aswang na nasa aking harapan. Nakipagpambuno talaga ako sa kanya. Kumukuha ako ng tiyempo para itarak sa katawan niya ang aking hawak na patalim. Hanggang sa magawa niya akong pigilan at mabitiwan ko ang itak. Agad namang dinampot yon ng aswang na hamong at itinapon yon sa labas ng bahay. Pagkakataon na yun ng aswang hamong para patahimikin ako at patayin. Pero tila nag-aatubili siyang gawin yon. Wari ba na hindi niya ako kayang patayin? Alam kong wala ka sa sarili mo at may ibang nag-uutos sa iyo, Banjo. Hindi masamang tao ang pagkakakilala ko sa iyo. Ang nag-utos sa iyo ang kailangan kong makaharap at hindi ikaw na isang biktima lamang. Nagmamadaling umalis ng bahay ang aswang at iniwan ako. Wala na rin ang naririnig kong tinig. Wala na ang nag-uutos sa akin. Pakiramdam ko ay galing ako sa isang panaginip habang pinagmamasdan ang loob ng bahay ni Kapitan. Samantala, ang aswang na si Kapitan Gaspar ay binagtas ang kadiliman. May kutob ako kung saan ito patungo. Kaya ang ginawa ko ay sinundan ko siya. Tama ang naging hinala ko. Nagtungo nga siya sa bahay ni Naliwliwa at Lola Faustina. Lumabas kayong maglola dyan! Harapin niyo ako! Alam kong may kinalaman kayo sa ginawa ni Banjo sa akin! Lumabas sa loob ng kubo ang maglola. Hinarap nila si Kapitan Gaspar na nasa anyo ng aswang hamong ng sandaling yun. Buhay ka pa pala! Lola, walang nangyari sa pinagawa natin. Nabigo kayo. Yun lang ang ibig sabihin. Alam kong ikaw ang may kagagawan, Faustina. Kung bakit pinagtangkaan akong patayin ni Banjo. Nagawa mo mapay sa ilalim sa kapangyarihan mo ang isipan ng binata. Dahil mahinang klase siya. At dahil hindi niya nagawa ang ibig mo, tsak na kamatayan ang sunundong ipapataw sa kanyang naging kabiguan. Wala ka nang pakialam kung gawin man namin yun sa kanya. Akala mo ba ay papayagan kong mangyari yun? Hindi maaari. Hindi niyo siya maaaring pakialaman. At bakit? Ha? Kapitan Gaspar? Nagbago ka na ba? Hindi na babae ang gusto mo kundi lalaki na. Kung kailan ka pa tumanda ay saka ka pa naging binabae. Lalaki na pala ang interes mo ngayon. Tumigil ka sa sinasabi mo, Faustina. Dahil wala kang alam. At para hindi mo mapakailaman si Banjo, tatapusin ko na mga kaibangan mo. Kayo ang dapat na mamatay! Sinugod ni Kapitan Gaspar si Lola Faustina. At bago pa tuluyan niyang atakihin ang matandang babae, ay nagbago na rin ang anyo nito. Naging aswang bangkila nito. Maging si Liwliwa ay naging aswang na rin. Nagtulong silang harapin si Kapitan Gaspar. Kitang-kita ko ang kanilang matinding sagupaan.
Naroon na ako sa lugar na yon dahil nagawa kong sundan si Kapitan. Matindi ang naging sagupaan ng mga aswang. Subalit nangingibabaw ang lakas ni Kapitan Gaspar. Nagawa niyang ibalibag ang aswang na si Lola Faustina. Nang bumulugta ito sa lupa, ay sinugod naman siya ni Liwliwa na isa ring nakakatakot na aswang. Hindi ko alam kung ano ba ang mararamdaman ko ng sandaling yon. Ang babaeng nagugustuhan ko ay nakakatakot ang anyo. Ganap na naglaho ang kagandahang hinahangaan ko kay Liwliwa. Hindi nagpatalo si Kapitan Gaspar. Ang kanyang buong lakas ay ibinuhos niya para tapusin ang maglolang aswang. Hanggang sa parehong bumulagta ang dalawa. Sinugod sila ni Kapitan Gaspar para tiyakin ang kamatayan. Malalakas na suntok at sakmal ang pinakawalan nito hanggang sa mangisay ang katawan nila. Nang matiyak na wala ng buhay ang maglolang aswang bangkilan, ay may ginawa si Kapitan Gaspar. Kaya lang, hindi halos kayanin ng sikmura ko ang sunod na pangyayari. Gamit ang matutulis na kuko ni Kapitan Gaspar, ay ipinasok niya yon sa katawan ng maglola. Winakwak talaga niya ang katawan ng mga ito gamit ang kanyang mga kuko. Kinuha ang lamang loob. Buong akala ko ay kakainin niya ang lamang loob na kinuha mula sa katawan ni Liwliwa. Subalit itinapon lang niya yon sa kasukalan. Kitang-kita ko na kumalat sa ere hanggang sa bumagsak sa damuhan ang mga lamang loob ng maglolang aswang. Saglit pa ay may narinig akong mga ingay. Kakaibang uri ng maliliit na hayop na itim ang kulay. Mula sa kadiliman ay pinagpiestahang kainin ang mga lamang loob na nagkalat. Hindi pa sila nakontento at sinugod nila ang katawan ng dalawang aswang bangkilan. Tila sarap na sarap ang maliliit na hayop at nilantakan ang dugo ang katawan ni Liwliwa at ng lola nito. Hindi ko alam kung ano ba ang mararamdaman ko ng sandaling yon, Sir Blair. Kung maaawa ba ako at manghihinayang sa nangyari sa maglola. Pero alam kong ginamit nila ako. Hindi sila mabuti, gaya ng aking akala. Nagbalik na sa dating anyo si Kapitan Gaspar. Pabalik na siya sa kanyang bahay nang maramdaman niyang may ibang nilalang sa kinaroroonan niya. Hanggang nakita niya ako na nakakubli sa isang malaking puno. Benjo, iho. Ikaw ba yan? Ha? Opo, Kapitan. Mula sa punong aking pinagtataguan ay lumabas ako at nagpakita kay Kapitan. Hindi ko alam kung paano ko haharap sa kanya. Halika dito. Huwag kang matakot sa akin. Pero, Kapitan... Wala akong gagawin sa'yo. Hindi ako kalaban. At lalong hindi mo ako kaaway. Pero masama kayo. Inasabi sa akin nila Lola Faustina at Liwliwa. Sila ang masama, Benjo. Di nga ba't ginamit ka nila para patayin ako? Hindi na sila naawa sa'yo. Pero ako, hindi naman kita sinaktan, di ba? Samantalang kayang-kaya kong gawin yun sa'yo kung gugustuhin ko. Hindi ako nakaimik sa sinabi sa akin ni Kapitana dahil talaga namang may katwiran siya. Palaisipan din sa akin na wala siyang anumang ginawang masama, kundi iniligtas pa nga niya ako sa tiyak na kapahamakan. Lalo na sa kamay ni Lola Faustina na hindi pala totoong nagmamalasakit sa akin, kundi mapagsamantalang kaaway. Meron ka dapat malaman, Banjo. Halika nang umuwi. Bumalik na muna tayo sa atin. Dahil marami kang dapat na malaman. Nakaramdam ako ng kapanatagan sa mga sinabi ni Kapitan Gaspar. Kaya nagtiwala ako sa kanya at sumama na akong umuwi. Nang nasa bahay na kami ni Kapitan, ay may kinuha siya at inilabas. Nakabalot yun sa isang lumang panyo. Alam kong meron ka rin iniingatan katulad nito, Banjo. Dahil minsan ko nang nakita yun na suot mo. Isang medalyon? Oo. Ipakita mo sa akin ang medalyon mo. Sa unang pagkikita pa lang natin, ay naramdaman ko na ang pagiging kakaiba mo. Magaan yun at dama kong hindi ka kaaway. Inalis ko sa pagkakasabit sa aking leeg ang medalyon. Ganun na lamang ang aking pagtataka nang makita ko
na halos magkapareho ang medalyon ko at medalyon ni Kapitan Gaspar. Isa siyang aswang hamong pero may medalyon na katulad ng sa akin. Kaya lalo lamang akong naiwagaan sa natuklasan kong yun. Anong ibig pong sabihin nito, Kapitan? Paanong magkapareho po ang medalyon natin? Alam mo bang ito ang dahilan kung bakit hindi kita kayang saktan? Lalo na ang gawa ng masama. Dahil sa medalyong ito na nag-uugnay sa ating dalawa. Kaya ang tangi kong ginawa ay protektahan ka sa simula pa lang, mula na magkakilala tayo. Dahil ramdam kong bahagi ka ng pagkatao ko. Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Ano pong ibig niyo sabihin, Kapitan Gaspar? Marahil ay tanda na rin na nag-adya na dito sa isoladong sityo Babato ay daling ka ng iyong kapalaran para malaman mo ang iyong ugat. Hinayaan kong magpatuloy si Kapitan sa kanyang mga sinasabi para maging malinaw sa akin ang lahat upang magkaroon din ng sagot ang mga tanong na bumabagabag sa akin. 2 tao lang ang alam kong nag-iingat ng medalyong ito na may mutya ng pangil na bayabak. Ako at ang kapatid kong si Melchor. Siya po ang tatay ko. Ibig pong sabihin magkapatid po kayo? Tama ka. Nagkaiwalay kami dahil pinili niyang lumayo at pumunta sa ibang lugar. Ayaw niyang manatili dito sa sityo Babato. Samantalang ako, pinili ko na mamalagi dito. Kung ganun, aswang din po ang tatay ko? Hindi. Ang pagiging aswang ko ay pinili ko. Impluwensya ng dayong napadpad dito sa sityo. Pinasahan niya ako ng pagiging aswang upang protektahan ang sityo mula sa iba pang aswang na nais kunin ang lugar na ito. Katulad na lamang nila Faustina, nais niya na kunin ang pamumuno dito. Bagay naman na hindi ko papayagang mangyari. Pero masama po kayong aswang ayon po sa kanila. Nagiging masama lang at malupit ako sa mga aswang na sakim at mapanglamang. Ganon sila Faustina. Hindi nila gusto ang aking patakaran. Pero kung susundin nila ang gusto ko, tahimik silang makakapamuhay dito. Ibig sabihin mga rebelding aswang ang mga namamatay dito? Yung mga hindi po sumusunod sa inyo? Tama ka. Dahil ayoko ng kaguluhan dito. Ako ang unang gumagawa ng paraan para lutasin yon. Mga aswang man ang naninirahan dito, pero gusto kong pagharian dito ang kapayapaan. Kaya lamang, hindi yun sinusunod ng iba. Kaya ang sityo Babato ay bukas sa mga aswang na gustong matagpuan ang katahimikan at tanggapin ang kanilang pagiging aswang. Sa mga nais manggulo naman at gumawa ng hindi maganda. Hindi sila nababagay dito sa sityo Babato. At sila ang mga kalaban ko. Noon ko ganap na intindihan ang mga nangyayari sa sityo Mabato. Natutuwa rin akong dun ko pala matatagpuan ang kapatid ng tatay ko na matagal nang nawawala. Siya ang minsang naikwento ng tatay ko na kapatid niya na gusto niyang makita. Sayang nga lang at wala na si tatay. Pero alam ko kung nasaan man siya ngayon ay magiging masaya siya na nakita ko ang aking Tio Gaspar. Nang sumunod na araw ay naghanda na ako para bumalik ng syudad. Inayos ko ang laman ng aking bag. Hindi ko nakita sa loob ng bag ang imahe ng batang Santo Niño. Hindi ko naman yung ginagalaw pero wala sa bag ko. Hindi yun dapat mawala. Kaya lumabas ako ng bahay. Paglabas ko ay naroon si Eric. Oh, anong ginagawa mo rito? Para magpaalam sa'yo. Alam kong aalis ka na rin Kaya aalis na rin ako. Mag-iingat ka sana, Kuya Banjo. Yun lang ang sinabi ni Eric at umalis na ito. Pagkisap ng mata ko ay bigla siyang nawala. Napakunot na lang ang noo ko. Bumalik ako sa loob ng kubo at nag-iisip kung nasaan ang imahe ng batang Santo Niño. Nang tignan ko ang aking bag ay naroon na ito. At isang bagay ang agad na pumasok sa isip ko. Ang batang si Eric. Posibleng siya ang batang Santo Niño
na nagpapaalala at nagiging gabay ko. Tama ang sinabi niya. Siya nga ang naging gabay ko habang naroon ako sa sityo. Hindi niya ako pinabayaan. Sa pagbabalik ko sa syudad, ay dala ko sa isipan ko ang magandang alaala at kwento na maaari kong maisulat. Nalaman ko rin ang tunay na kwento sa likod ng isoladong sityo. Puno man ng aswang ang lugar, pero may isang kapitan na nais pairalin ang kapayapaan at pagkakapantay-pantay bilang aswang. Aswang na naghahangad ng pagtanggap at katahimikan. Ipinangako ko sa sarili ko, babalik ako doon dahil may bahagi ng pagkatao ko ang naroon sa lugar na yon. Tunay na bawat isa sa atin ay may hinahanap sa ating buhay. Yun ay ang pagtanggap kung ano man tayo at hindi tayo huhusgahan. Dahil pare-pareho lamang tayong naghahangad ng katahimikan at kapayapaan at naghahangad ng kaluwalhatian ng ating Panginoong may kapal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Hanggang sa muli po.